Ngayon po, special ang ating pag-uusapan. Alam niyo po ba, marami sa inyong nanonood ngayon na maaaring may sakit na diabetes, mellitus, type 1 o kaya type 2. Ito po yung mataas ang inyong blood sugar at may kinalaman sa waso-wasong pagkain. Minsan may gamot naman tayong iniinom pero hindi pa rin kontrolado ang inyong blood sugar. Bakit nga ba? Dahil sa kinakain niyo yan, sa stress at kung ano-ano pa. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, hindi tungkol sa diabetes, kundi dun sa komplikasyon na pangkaraniwan na dinadaing ng mga pasyenteng may blood sugar problem. Yan yung tinatawag na diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy, di galing sa salitang nagkasakit ka na mataas ang sugar at nagkaroon ng komplikasyon na ang napektuhan yung neuro. Ibig sabihin ng neuro, mga nerves. Yan yung may kinalaman sa pakiramdam. Kung kayo ay, for example, natusok, naramdaman nyo yung kirot dahil sa nerve yan, yung pamamanhid, pamimitig, mga kung ano-ano pa. No? Yung salitang pati naman, galing sa salitang parang pathology, ibig sabihin sakit. So kung titingnan nyo yung pangalan diabetic neuropathy, ibig sabihin, dahil sa diabetes, nagkaroon ng sakit ang inyong mga nerves. At ito'y maaring panandalian lang at maaring habang buhay. So, pag-uusapan natin ngayon, ha? So, lahat ng mga diabetic, makinig. O kaya, maski wala kang diabetes, pero nakakaramdam ka ng mga manhid, ngalay, nangangapal, tinutusok-tusok, parang kinokuryente, parang may gumagapang na ipis, o kaya langgam sa inyong balat. Mga neuropathy ang tawag dyan. Minus the diabetes siguro, kung wala kayong diabetes. So what is diabetic neuropathy? Yung mismong word na yan ay galing doon sa salitang nagkaroon ka ng pagkasira ng inyong mga nerves dahil sa salitang prolong. Tandaan niyo po yung salitang prolong. Ibig sabihin, matagal na po kayong may mataas na asukal sa dugo. Kung halimbawa, kumain ka ngayon ng maraming matamis, ngayon araw lang, at wala ka naman diabetes, hindi ka naman magkakaroon ng neuropathy agad. So yung salitang prolong, ibig sabihin, matagal na po kayong may mataas na asukal sa dugo at nasira po ang inyong mga nerves. Kadalasan ang dinadaing ng mga pasyente, talampakan, binti, nangyayari din po sa kamay, pwede rin po sa ibang parte ng katawan. May pasyente nga ako, ang daing niya, palagi daw parang may makati sa balat niya. At nung pumunta sa doktor, ito na. Ito yung mga common symptoms na dinadaing. Number 1, yung numbness, ibig sabihin pamamanhid. Yung tusok-tusok, ang tawag dyan sa medical term ay tingling sensation. Tingling ha, lolo at lola ha, tingling ha, baka mamaya mali ang pagkadinig nyo. Okay? Patay tayo dyan. Burning pain, ibig sabihin parang napaso o parang nabanlian ka. Pananakit ng paa at kamay pag ito'y inyong ginagalaw, lalo na pag naglalakad. Every time iapak ang paa, masakit. Ang kamay, every time igalaw, masakit. May pangihina ng muscle, kaya may mga pasyente na minsan naglalakad, bigla na lang natumba dahil walang lakas. O kaya may hinahawakan silang mga bagay tulad ng baso o tasa, bigla na lang nahulog. O kaya napansin nila, hirap sila bumalanse. So kung maglalakad sila, parang may pakanan, may pakaliwa, pakiramdam, matutumba. Lahat itong mga binabanggit ko mga symptoms ay maaring idaing ng isang pasyenteng may diabetic neuropathy. Pero, nabanggit ko kanina, maski na wala kang diabetes, posible din na magkaroon ka ng neuropathy sa ibang dahilan naman. Ano ba yung mga posibleng dahilan? Number 1, pwedeng may naipit kang ugat dito sa may bandang batok. Meron po ba sa inyo na nakikinig ngayon, nanonood, na parang ngalay palagi ang kaliwa o kanang bahagi ng braso? Pakiramdam nyo parang ngalay, mabigat, parang may dumadaan na matalas. Pwedeng neuropathy din ang tawag dyan, pero ang dahilan hindi dahil sa diabetes, pwedeng dahil sa cervical spine. Nagkaroon ng tinatawag na impingement o kaya pagkaipit ng nerve dito sa may batok. Kung sa may bandang binti naman o paa naramdaman nyo, kadalasan ang problema, lumbar spondylosis, na tinatawag nyong sciatica. Pag sinabing sciatica, ito'y isang nerve na naipit din. Pero hindi ka naman diabetic, nagkaroon ka ng pamanhid sa may bandang puwet o parang may matalas na dumadaan na umaabot hanggang binti. May kasama pangihina ng inyong lower extremities, ng inyong hita at binti. So, neuropathy din ang tawag doon, no? Kung tutuusin.
But since pinag-uusapan natin diabetic neuropathy, na common daing ito, ngayon alam nyo na yung mga posibleng dahilan, di ang solusyon siguro, ibaba nyo ang sugar, di ba? Pero kadalasan, pag nagpunta ang isang pasyente, Dok, namamanid ako, ano bang gamot? Kadalasan ganun ang tanong. Unfortunately, wala pong gamot na pwedeng inumin para lumakas ang inyong nerve. Pero may mga tamang pagkain o tamang sustansya o yung mga tinatawag natin mga supplements to strengthen your nerve. At ang isang halimbawa, di ba, vitamin B. Madalas natin marinig, uminom ng vitamin B complex. Bakit? Para sa tusok-tusok, namamanhid. Ang vitamin B maganda sa brain, maganda sa nerve. Kaya pati sa memorya, maganda rin. So karamihan naman ng diabetic, umiinom ng vitamin B complex. Bakit ganun pa rin? Ito na ang secret. Nalaman, sa isang pag-aaral, na yung vitamin B, mapa B1, B6, B12 na common na sangkap ng B complex ay nakakatulong na malaki para sa nerve. Pero may isa pang supplement, natural supplement na pwede. Ang tawag nila, ala. Yung ala, kala natin, ano yung ala? Ala, masakit, namamanid. Yung pala, meron palang tinatawag na ala. Ang ibig sabihin ng ala, alpha-lipoic acid. Alpha-lipoic acid. So ano naman yan, Dok? Yan ay isang supplement na tumutulong palakasin, protektahan ang inyong mga nerves. ALA stands for alpha-lipoic acid. Malaking tulong po ito sa mga nakakaramdam ng nerve damage. Hindi lang ng diabetic, lahat ng klaseng nerve damage na ang dahilan ay yung tinatawag na oxidative stress. Ano ibig sabihin ng oxidative stress? Isang mansanas, binalatan natin, pero hindi natin kinain agad. Iniwan natin dyan sa isang lugar, sa kusina o sa hapagkainan. Pagkabalik natin, after 15 minutes, ano po napansin nyo dun sa mansanas? Di ba, naging dark ang kulay? Di ba? Binalatan nyo yung mansanas, iniwan nyo lang, subukan nyo po. At tingnan nyo po ano mangyayari. Yung kulay niya magiging dark brown, lalo na kung matagal-tagal mong iniwan. Yung pagiging dark color nung mansanas na binalatan nyo na, nagkaroon ng tinatawag na oxidative stress. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, parte na nagkakaedad, parte na marami yung kinakain ng mga masasama na hindi sumasustansya, parte na rin ang pag-inom nyo ng maraming gamot, nagkakaroon kayo ng tinatawag na oxidative stress o yung tinatawag na free radicals na sumisira sa mga selula nyo. At isa po yung nerve cell na sisira dahil sa mataas ang sugar. So oxidative stress din ang tawag doon. So itong ALA stands for alpha-lipoic acid. Nalaman na pag kayo pala'y umiinom ng mga supplements na may ALA or alpha-lipoic acid at sinabayan nyo ng mga sumusunod. Number 1, siyempre kung diabetic ka, ayusin nyo na po yung inyong pagkain. Siyempre, importante yun Control dapat ang blood sugar, di ba? Kasi yun nga ang dahilan yung mataas na sugar Number 2, regular exercise. Kasi ang regular exercise, pinapaganda ang daloy ng dugo nyo at mahalaga yan para sa nerve nyo, para mas gumana ng maayos. Number 3, healthy diet. Siyempre, kumain ng tama. Pag sinabing blood control, number 1, kailangan ng alalay ng gamot o insulin, kung ano man ang pinain ng doktor, to control your blood sugar. Kasi once na diabetic kayo, habang buhay diabetic kayo. At yung gamot na iniinom nyo, habang buhay na iniinom, kaya tinawag na maintenance. Kung tatanungin nyo ako, Dok, kailan ko ititigil yung gamot ko? Kung sinabi ng doktor na habang buhay, kasi maintenance po yan, para makontrol ang sugar nyo, para maiwasan yung mga komplikasyon tulad nitong diabetic neuropathy, ibig sabihin, tuloy-tuloy nyo lang iinumin yung mga gamot to maintain or control your blood sugar. Di ba? Mamaya tatanungin ulit ako, Dok, kailan ko ititigil? Ititigil mo pag patay ka na, syempre. Wala ka nang inuming gamot, patay ka na Yun ang totoo pagdating sa maintenance na gamot. Kaya hindi nyo pwedeng itigil, hindi nyo pwedeng bawasan, hindi nyo pwedeng gawin na once a day, yung hinato lang doktor na 2 times a day. Hindi nyo pwedeng gawin MWF lang ang pag-inom ng gamot. Yun ang totoo. So you have to control the blood sugar with medication. Isang parte lang yung medication. But ang pinakamahalaga sa akin, hindi lang yung medication. Yung regular exercise,
Yung healthy diet, yung pagtigil ng sigarilyo dahil lalong papangit ang daloy ng dugo nyo at lalong masisira ang nerve nyo, at yung pangangalaga sa inyong paa. Ang tanong, sino kayang nanonood ngayon na diabetic na bago matulog sa gabi, titingnan mo ng kanyang talampakan kung ito ay may sugat o kaya ito ay may mga gasgas na pwedeng pagmulan ng infeksyon. At kadalasan, may infeksyon na bago nila nalalaman. Kasi namaga, masakit, saka lang nila nalaman. By the time na nalaman nila may infeksyon at hindi naman nagamot agad o hindi ginamot ng tama, ito'y kumalat hanggang sa ito'y magkaroon ng gangrene, ng itim, na bulok. At doon na nangyayari yung tinatawag na amputation kung saan pinutol yung daliri, minsan pag minalas-malas, yung paa, at pag sobrang malas, hanggang tuhod, pwede. Kaya may kilala siguro kayong diabetic na, bakit putol ang paa mo? O kaya diabetic na tingnan mo yung paa, bakit ang itim-itim? Bakit ganyan yung kuko mo? Bakit yung harap ng balat ng iyong binti parang makintab na maitim? Shiny, glossy, and black. Ibig sabihin nun, pumapangit ang blood flow, nasisira ang nerve, kaya sila'y kadalasan manhid, walang pakiramdam. Kaya natusok, napako, nabubog, hindi nila naramdaman dahil nasira ang nerve. At dahil dito, doon nagumpisa hanggang humantong sa putulan. So proper foot care is very important. Ano ba naman every night before going to bed, check yung talampakan at linisin, tingnan nyo. Pag kayo naman na magpapapedicure, make sure mag-ingat din dahil maraming diabetic na nagpedicure, nasundot, at doon nagumpisa yung infeksyon. Then regular medical follow-up. Ito ang importante. Sinong diabetic sa inyo na nanonood ngayon na regular nagpunta sa doktor o regular nagpa-check ng blood sugar na tinatawag na fasting blood sugar? Yung ibig sabihin, hindi ka kumain ng mga 8 hanggang 12 oras bago ka kunan ng dugo. Importante rin po ang regular follow-up, regular check ng inyong blood sugar para maagapan agad yung mga posibleng pagtaas nito na wala kayong nararamdaman. Dahil karamihan ng diabetic, mataas ang blood sugar, walang nararamdaman yan. By the time na may naramdaman na, ibig sabihin, pumasok na ang complications. Patay tayo dyan. Yan talaga ang mangyayari. Kaya yung mga halimbawa, madalas na pinupulikat na diabetic, hindi nyo ba naisip na baka senyalis na yan na may nagbabago na sa pagdaloy ng dugo nyo, kaya kayo pinulikat? Yung madalas mangalay, na dati hindi ka naman nangangalay, pero ngayon, konting lang, medyo napaupo ka lang na matagal, nangangalay na binti nyo. Dati hindi naman. Hindi nyo ba naisip na baka nagbibigay na ng senyales na yung inyong nerve ay humihina? Ginamit ko yung salitang humihina. Dahil bago masira, kadalasan meron na mga nararamdaman ng pasyente. Pero, tulad ng sinabi ko, ang Pilipino, kadalasan pupunta yan sa doktor pag hindi na nila kaya. Totoo ba yung sinabi ko? Teka muna, totoo ba yun? Pag tipong malala na, yung tipong kailangan ng i-confine, tsaka lang sila pupunta. At minsan, i-confine na nga, aayaw pa. Pipirma pa yan ng waiver na, doktor, wala kayong sagot kung may mangyari sa akin. Ano ba naman Pero, yan? pagdating ng hating gabi, biglang pupunta na sa ospital dahil hindi na talaga kaya. Tapos pag may nangyari, lahat ng kamag-anak ang sisisihin yung doktor, bakit dok hindi nyo ginawa lahat ng magagawa nyo? Samantala nung dapat may gawin yung pasyente, hindi niya ginawa. Iyan ang totoo. Masakit man sabihin, pero yan ang totoo. Agree? Wala kayong choice. Dapat umagri kayo. Okay? Ngayon, balikan natin yung vitamin B. So, maraming vitamin B in the market. Sige, pwede naman, maski na anong vitamin B complex to strengthen your nerve. But itong sinasabi kong ala, meron yan sa mercury. At paano pag inom na itong ala na to? Ganito po Ang pag-inom na itong ala na to, nasa capsule yan, 1 capsule, 3 times a day. Bakit, Dok, 3 times a day? Hindi ba pwede once a day?
yan po ang tamang dosage kung kayo po ay merong diabetic neuropathy. Yun talagang namamanhid ka talaga, tinutusok-tusok yung talampakan mo. Kailangan 3 times a day. By the time na nakita na natin yung improvement at totally gumanda na, tsaka lang tayo magbabawas. Pero yung unang inom, 3 times a day, pero take note, very important, ang inom nito, 30 minutes bago kumain. Mas maganda ang pagtanggap ng katawan pag walang laman ng tiyan. Kaya bago kumain. So, 30 minutos bago mag-almusal, bago magtanghalian, at bago maghapunan. 3 times a day. Kung mga mild lang, halimbawa, minsan meron, minsan wala. Nangyayari po yun eh. Dok, nangangapal, pero minsan okay naman. Ay baka pwedeng 2 times a day muna. Pero pag kayo po'y talagang nakaramdam nito na talagang hindi na nawawala yung pamamanhid o tusok-tusok, pangangapal, pangangalay, hindi nawawala. Araw-araw meron. 3 times a day nyo muna. Bakit ko sinabing ganyan? Kasi proven ko na yan sa pasyente ko. Just yesterday, may isa akong pasyenteng diabetic na may Parkinson. After 2 months and a half na ininom niya itong Alaprime, nakita niya improvement. Happy siya dahil dati maglakad siya, walang balance dahil sa Parkinson na rin, combined Parkinson and diabetes eh. So, kahapon lang nakausap ko siya, sabi niya, ininom niya 2 months higit, doon daw niya napansin na ang laki ng pinagbago. So from 3 times a day, ngayon 2 times a day na lang, binaba ko na yung dosage. As long as control ang blood sugar. So tandaan niyo may salitang as long as control ang sugar. Bakit? Kung mataas ang sugar niyo, maski laklakin niyo lahat ng Alaprime sa mercury drug, walang mangyayari. Kailangan control ang sugar. Kasi yung sugar na mataas, ang pinakadahilan kung bakit nasira. So, we control the sugar. Usually sa pasyente ko, 3 months na control ang sugar. 3 months na normal ang HbA1c. Ibig sabihin ng HbA1c, ito yung blood test para malaman yung sugar mo 3 months ago. So as long as sa loob ng 3 months, control ang inyong blood sugar at magandang HbA1c nyo, binibigyan mo ng sapat na panahon para magpahinga ang mga nerves para makarecover. Naintindihan nyo? So, habang nagpapahinga tayo sa injury because of high blood sugar, at meron ka ng mga vitamin B, at meron kang iniinom ng mga Alaprime, yung Alaprime, yan po yung alpha-lipoic acid. Iisa lang naman yan sa mercury drug. Isa lang yan. Wala po kayong makikitang iba. Alpha-lipoic acid, Alaprime. Inumin nyo 3 times a day with vitamin B, not 2 times a day. Any vitamin B, but I recommend ProNerve, vitamin B. I-try nyo lang. I challenge you. Alaprime, 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal, and vitamin B, ProNerve, twice a day. Control your blood sugar with medication, lifestyle management like diet, exercise, stress management. Sa loob po, more or less, 2 months to 3 months, makaramdam kayo ng improvement sa nerve nyo kung ito ay may panghihina at hindi to totally damaged. Pag sinabing totally damaged, maski anong gawin natin, hindi mo na mapalakas yung mga nerve na yan. So, try nyo po yan sa mga nakikinig na diabetic. Dito, para kayo nagpakonsulta, yung bibili nyong mga supplement, over the counter, hindi nyo kailangan ng reseta. Ang kailangan yung reseta, yung mga gamot na iniinom nyo. So, see your doctor regarding yung gamot nyo sa mga kung anumang sakit. Then dito, try nyo lang yung mga pinapayo ko. Ano malay nyo, makatulong. Just like yung pasyente ko. Walang consultation, may lecture, may paliwanag. At yung mga binabanggit ko, FDA approved yan. May permit. Kaya nga nasa mercury drug, dahil in mercury drug, hindi tumatanggap ng gamot o supplement o anuman na walang FDA approval. So safe tayo, sure tayo. Diba? Okay.